Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're going to talk about climate change and energy crisis under chapter 4. By the way, I am Naima Kasim Salilagia. So let's proceed to our discussion. So how is climate change affecting the Philippines? First, the Global Climate Risk Index listed in the Philippines as the number one most affected country by climate change because of its geography. The Global Climate Risk Index is a report that shows which countries are most affected by climate change based on things like extreme weather events such as typhoons, floods, and droughts. The Philippines is the most affected country by climate change because of its geography and natural vulnerability. It's located in the typhoon belt, which means it gets hit by strong storms regularly. The country also has many low-lying islands, making it at risk from rising sea levels and flooding. On top of that, the Philippines faces issues like poverty, weak infrastructure, and exposure to other natural disasters like earthquakes and volcanic eruptions. Because of all these factors, the Philippines is extremely vulnerable to climate change and its effects like stronger typhoons, heat waves, and floods, leading to a higher risk of damage, loss of lives, and disruption to communities. Next is the Philippines is located in the western Pacific Ocean, surrounded by naturally warm waters that will likely even get warmer as average sea surface temperatures continue to rise. So the Philippines is in the western Pacific Ocean and the waters around it are naturally warm. As global temperatures increase due to climate change, these waters are likely to become even warmer. This can lead to stronger storms, more intense typhoons, and other climate-related problems that affect the country. In short, the Philippines is surrounded by warm oceans, and as the earth gets hotter, the sea around it gets hotter too, making the country more vulnerable to climate change. To some extent, this is a normal pattern. The ocean surface warms as it absorbs sunlight. The ocean then releases some of its heat into the atmosphere, creating wind and rain clouds. However, as the ocean surface increases over time from the effects of climate change, more and more heat is released into the atmosphere. So, itong additional na heat galing sa ocean at hangin can lead to stronger and more frequent storms. Next is 5 of the deadliest typhoons have occurred since 2006, affecting and displacing thousands of citizens every time. The deadliest storm on record in the Philippines is Typhoon Yolanda, which was responsible for more than 6,300 lost lives, over 4 million displaced citizens, and 2 billion peso damages in 2013. The Philippines also lacks of barriers. As a collection of over 7,000 islands, there is almost nothing standing between them and the sea. In addition to their coral reefs, one of the best buffers against typhoons are the Philippines mangrove ecosystem. So, ang Pilipinas kasi ay isang archipelago. Ibig sabihin ay binubuo ito ng mahigit 7,000 na isla. Dahil dito, wala halos harang o proteksyon sa pagitan ng mga isla at ng dagat. Kaya kapag may bagyo o malalakas na alon, madaling maaapektuhan ang mga coastal areas. Isa sa mga pinakamagandang natural na proteksyon laban sa mga bagyo ay ang mga mangrove forest o bakawan sa mga baybayin ng Pilipinas. Ang mga mangrove trees ay may mga malalim na ugat na tumutulong para magpababa ng lakas ng mga alon at storm surges, kaya nakakabawas ito ng epekto ng mga bagyo sa mga komunidad na malapit sa dagat. Isa itong natural na buffer o protection laban sa mga kalamidad tulad ng mga bagyo. So according to Pia Ranada, January 22, 2024, stated 6 ways by which climate change affects our country. First is more intense El Niño. The El Niño phenomenon occurs when the surface of the ocean waters in the southern Pacific becomes abnormally warm. So El Niño can also make weather events like storms highly predictable.
El Niño ay isang natural na phenomenon kung saan ang temperatura ng dagat sa Southern Pacific ay tumataas ng sobra. Kapag nangyari ito, nagiging mainit ang mga karagatang tubig at nagdudulot ng mga pagbabago sa panahon. Dahil dito, madalas nagiging mas matindi ang mga epekto ng El Niño tulad ng tagtuyot o kakulangan sa ulan na maaaring magdulot ng problemang pang-agrikultura at kakulangan sa tubig. Pero ang El Niño din ay nagbibigay ng pagkakataon na mapredik o mahulaan ang mga kaganapan sa panahon, kaya mas madali nating malaman kung kailan at saan magkakaroon ng malalakas na bagyo o tagtuyot. So, kapag nangyari ang El Niño, tumataas ang temperatura ng tubig sa karagatang Pasipiko at ito ay nagdudulot ng hindi pangkaraniwang init sa atmosphere. Dahil dito, ang mga weather patterns ay nagiging mas magulo at hindi predictable na nagiging sanhi ng mga matinding bagyo, tagtuyot at mga extreme weather events. Next is sea surface temperatures to rise. By the end of the century, sea surface temperatures are expected to rise by 1 to 4 degrees Celsius. In the Philippines, 4 to 5 degrees Celsius spikes above the normal sea surface temperature have been recorded. So, ang temperatura ng dagat ay inaasahang tataas ng 1 hanggang 4 na degrees Celsius hanggang sa katapusan ng siglo. Sa Pilipinas, may mga naitalang pagtaas ng temperatura ng dagat na umaabot ng 4 hanggang 5 na degree. Higit pa sa normal na temperatura. Ibig sabihin, mas magiging mainit ang dagat sa mga darating na taon at ito ay maaaring magdulot ng mga problema tulad ng mga malalakas na bagyo, pagtaas ng tubig dagat at pagbabago sa mga buhay dagat. Next is ocean acidification. The shift in pH levels of our oceans can lead to widespread coral reef death because of imbalance. Shrimps are not able to develop skins, oyster cannot develop shells, fish larvae may not be able to develop bones. This further endangers food security and livelihood. So, ang ocean acidification o ang pagtaas ng acidity ng dagat ay nagdudulot ng pagbabago sa pH ng ating karagatan. Dahil dito, nahihirapan ang mga coral reefs na mabuhay at maaring mamatay sila. Ang mga hayop sa dagat tulad ng hipon ay nahihirapan mag-develop ng balat, ang mga talaba ay nahihirapang mag-develop ng mga kabibe, at ang isang isdang larvae ay nahihirapang mag-develop ng buto. Dahil dito, nagiging panganib ito sa ating kaligtasan sa pagkain at kabuhayan ng mga tao na umaasa sa mga hayop dagat para sa kanilang pagkain at hanap buhay. Ang pH o power of hydrogen ay isang sukat na nagpapakita kung gaano ka-asido o ka-alkalina ang isang likido. Next is sea levels to rise by 4 to 6 meters. Current data show an increase in sea surface heights. Scientists say this is due to the melting of ice sheets in the southern and northern portions of the globe like Antarctica and Greenland. Sea level rise by 4 to 6 meters can submerge low-lying communities like Tacloban City which stands only 3 meters. Ibig sabihin, kung tumaas ang dagat ng 4 to 6 na metro, maraming mga komunidad na malapit sa dagat ang maaaring mawalan ng tirahan. Next is tropical cyclones to intensity. The creation of tropical cyclones is already being recorded in areas where the phenomenon had never been observed. So, ang mga bagyong tropical ay nagiging mas malakas at mas madalas. May mga lugar na dati ay hindi nakakaranas ng ganitong mga bagyo, pero ngayon ay nare-record na rin ang pagbuo ng mga bagyong tropical sa mga lugar na hindi ito karaniwan. Ibig sabihin, nagiging mas malawak ang apektadong mga lugar ng mga bagyo dahil sa pagbabago ng climate. So, the last one, rainfall, river flow, and flooding to intensity. Monsoon rainfall in the Philippines will reach new highs and lows. Philippine cities are already experiencing unprecedented amounts of rainfall. More rainfall will lead to more flooding and can trigger landslides in upland communities. So, ang mga pag-ulan sa Pilipinas ay magiging mas malakas at mas matindi sa mga sumusunod na taon. Ang mga lungsod sa bansa ay nakakaranas na ng hindi pa nangyaring sobrang pag-ulan. Kapag tumaas pa ang mga pag-ulan, magdudulot ito ng mas malalaking pagbaha at maaaring mag-trigger ng mga landslide sa mga lugar na mataas tulad ng mga bundok. Ibig sabihin, mas magiging delikado ang mga komunidad na malapit sa ilog at bundok dahil sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. So, next is climate change also impacts our country's ability to feed people. According to Karen Bermejo 2007 wrote,
First, climate change is altering production's ecosystem and compromising food security and nutrition for millions of people in the Philippines. According to the United Nations Food and Agriculture Organization or UNFAO, according to Jose Manuel Fernandez, UNFAO's representative to the Philippines due to climate change, crop yields are expected to decline by 40% in tropical countries like the Philippines. Ayon kay Karen Bermejo, 2007, ang pagbabago ng klima ay nakakaapekto sa kakayahan ng Pilipinas na mag-produce ng pagkain. Sinabi ng United Nations Food and Agriculture Organization na ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng pagbabago sa mga taniman at nagpapahina sa seguridad sa pagkain at nutrisyon ng milyon-milyong tao sa bansa. Ayon kay Jose Manuel Fernandez, kinatawan ng UNFAO sa Pilipinas, dahil sa pagbabago ng klima, inaasahang bababa ng 40% ang ani ng mga pananim sa mga tropical na bansa tulad ng Pilipinas. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng mas kaunting pagkain at magiging mas mahirap para sa mga tao na matustusan ang kanilang pangangailangan sa pagkain. Second, climate change also affects farmers. Because of too much heat, too much rain, crops are ruined. Example of this is the 8-month drought which affected the Western Visayas region from October 2015 to May 2016, which damaged crops in more than 80,000 hectares farmland and resulted to more than 2 billion pesos in losses. The drought has also affected farmers and crops in the provinces of Quezon, Camarines Norte, Samar, Laguna, and Mindoro. Ayon kay Karen Bermejo, 2007, ang pagbabago ng klima ay malaking epekto sa kakayahan ng Pilipinas na magbigay ng pagkain sa mga tao. Isa sa mga apektadong sektor ay ang mga magsasaka dahil sa sobrang init at sobrang ulan nasisira ang mga pananim nila. Next is food security declines. The Global Food Security Index GSFI showed a decline in the Philippines ranking. From 74th, it dropped to 79th among 113 countries based on the data released by the Economist Intelligences Unit or EIU. Ibig sabihin, mas nahihirapan ang bansa na matugunan ang pangangailangan ng mga tao para sa sapat at masustansyang pagkain. Ang pagbaba ng rank ay nagpapakita ng mga problema sa produksyon ng pagkain, access sa pagkain at kakayahan ng mga tao na makabili ng pagkain. And last is malnutrition increases. Based on the latest National Nutrition Survey of the Food and Nutrition Research Institute, FNRI of the Department of Science and Technology or DOST, malnutrition rate in the Philippines is also increasing. The Philippines malnutrition rate or stunting among children under 5 years old has increased 33.4% from just 30.3% in 2013. So, tumataas ang malnutrition o kakulangan sa nutrition sa Pilipinas. Ayon sa pinakabagong National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, tumataas ang kaso ng malnutrition sa bansa. Ang stunting o pagkabilo normal na taas ng mga bata, lalo na sa mga batang wala pang 5 taon, ay tumataas mula 30.3% noong 2013. At naging 33.4% na ngayon. Ibig sabihin, mas marami pang bata ang hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon para lumaki ng maayos na nagiging sanhi ng kanilang mababang paglaki at mga problemang pangkalusugan. Next is, what is the energy crisis? Energy crisis is any great bottleneck in the supply of energy resources to an economy. In popular literature, though, it often refers to one of the energy sources used at a certain time and place, particularly those that supply national electricity grids or serve as fuel for vehicles. So, ang energy crisis ay nangyayari kapag may kakulangan o problema sa supply ng mga pinagkukunan ng enerhiya na kailangan ng isang bansa o ekonomiya. Karaniwang tinutukoy nito ang mga pinagkukunan ng enerhiya tulad ng kuryente at gasolina na ginagamit para magpatakbo ng mga sasakyan. Kapag may kakulangan sa mga pinagkukunang ito, nagiging mahirap para sa mga tao o negosyo ang magkaroon ng sapat na enerhiya para sa kanilang mga pangangailangan, kaya nagkakaroon ng mga problema tulad ng brownout o mataas na presyo ng gasolina.
Next is the energy crisis is the concern that the world's demands on the limited natural resources that are used to power industrial society are diminishing as the demand rises. These natural resources are limited supply. While they do occur naturally, it can take hundreds of thousands of years to replenish the stores. Governments and concerned individuals are working to make the use of renewable resources a priority and to lessen the irresponsible use of natural supplies through increased conservation. Ang energy crisis ay isang problema na kinakaharap ng buong mundo kung saan ang demand o ang pangangailangan para sa mga natural na pinagkukunan ng energy tulad ng langis, gas at carbon ay patuloy na tumataas. Ngunit ang mga pinagkukunang ito ay limitado o kakaunti lang ang supply. Bagamat ang mga ito ay nanggagaling sa kalikasan, kailangan ng mga daang libong taon upang maibalik o ma-renew ang mga ito, kaya't hindi ito agad-agad napapalitan. Sa kasalukuyan, ang mga gobyerno at mga individual ay nagtutulungan upang mas mabigyan ng pansin ang paggamit ng renewable resources o ang mga pinagkukunang enerhiya na hindi nauubos tulad ng solar, wind, at hydropower. Layunin nilang bawasan ang labis na paggamit ng mga natural na pinagkukunan ng enerhiya at magtipid o mag-conserve upang hindi maubos ang mga ito. The energy crisis is a broad and complex topic. Most people don't feel connected to its reality unless the price of gas at the pump goes up or there are lines at the gas station. The energy crisis is ongoing and getting worse despite many efforts. The reason for this is that there is not a broad understanding of the complex causes and solutions for the energy crisis. Ang energy crisis isang malawak at komplikadong isyu. Kadalasan hindi nararamdaman ng mga tao ang bigat ng problema hanggat hindi tumataas ang presyo ng gasolina o hindi sila nakikita ng mahabang pila sa mga istasyon ng gasolina. Ngunit ang crisis na ito ay patuloy na nangyayari at lumalala pa, kahit na may mga pagsisikap na ginagawa upang malutas ito. Ang dahilan kung bakit hindi ito lubos na nauunawaan ng marami ay dahil ang mga sanhi at solusyon ng crisis sa enerhiya ay komplikado at maraming aspeto. Hindi ito isang simpleng problema na malulutas agad-agad, kaya't hindi ito ganap na nauunawaan ng lahat. Sa kabila ng mga hakbang at solusyon tulad ng paggamit ng renewable energy at pagtitipid sa enerhiya, patuloy pa ring lumalala ang sitwasyon dahil sa iba't ibang salik na nakakaapekto rito. So that's all for my report. Thank you for listening and watching my report.